Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga kababayan, OMG, Diyos ko po, kapapasok lang, pinatalsik na sa pwesto, delikado to, Kong Marcoleta iyak, Duterte. Yan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento mula po ito kay Banat Kapanig TV, nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. Yan mga kabayan, at kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. So ito mga kabayan, nasa thumbnail po natin, inendorso na isa kang mangga, Senator Tolentino. Yan mga kababayan, dahil nga po yan, sa Senator Tolentino mukhang gusto pang mambudol sa mga Duterte supporters. Nako, mamaya bigyan po natin ng reaction yan. At eto, no? Kung si Tolentino ay ini-endorso ni PBBM, nako. Yung kasama ni President Bongbong Marcos Jr. Nung nakaraang pangangampanya, mukhang tatakbo sa panig ng mga Duterte, mga kababayan. Palakpakan po natin. Walang iba kundi si Attorney Vic Rodriguez. Yan mga kababayan. At eto na, inendorso na. Yan. Inendorso na po ni dating Pangulong Duterte si Congressman Marcoleta. For Senator, mga kababayan, mamaya pakinggan po natin ang kanyang pag-iendorso dito kay Congressman Marcoleta. Ito mga kababayan, simulan na po natin dito po kay Senator Tolentino. Nako. Ito from facetalk.com. Yan mga kababayan. Anong dito? 0 vote ka na namin, Francis Tolentino. Nako, kawawa naman po ito. Teka lang Ganyan talagang mangyayari kapag ikaw ay mangga, no? Senator Tolentino, parang si Senator Amy Marcos lang eh. Tingnan niyo yung dito, yung kanyang statement. Ito po, basahin ko po para sa inyo. I still hold President Duterte in the highest esteem. Nako. There's no bad blood, so to speak. I still respect him. Nako. What I did was not just a mere political decision. It has to be something aligned, no, with my personal principle. Ayun po yan kay Senator Francis Tolentino. Ano ba yung mo? Ano ba yung tanong lang ano ba yung personal principle mo, Senator Tolentino? Kasi nakikita po ng mga tao ngayon, there is so rampant corruption, no? Merong rampant corruption sa gobyerno natin. Maybe that is your, is that your personal principle? Kasi yan po yung nakikita ng taong bayan eh. Maraming mga kampi sa mga masasalamang elemento ng ating bansa. Biruin nyo yung mga drug lords, di ba? Yung mga pidap queen, di ba? Sinapolis, pinalaya, no? What is your personal principle? Para hindi naman kayo manghuhula, di ba? Francis Tolentino, what is your personal, itong sinasabi mong personal principle, di ba? Sabihin mo naman, no? Para malaman ng taong bayan, total tatakbo ka ng mga or itong pagiging pro-US ka na rin eh, no? Enemy, hindi na po yung ni motto ni dating Pangulong Duterte. Yung friends to all, enemy to none. Ako, friends to one, enemy to all. Di ba? Parang ganun ba? Well, anyway mga kabayan, opinion naman po yan. Ay, naman yan, sabi nga ni President Bongbong Marcos Jr.
no? It is his prerogative. Nako, okay? At ito na mga kabayan yung sinasabi ko kanina na yung dati, ha? Teka, bibili na tayo para kay Attorney Vic. Attorney Vic Rodriguez, mga kabayan, Team Good Governance, abangan ang filing ng COC. Nako, maganda to. Maganda po ito mga kabayan. Mukhang nagkabaliktaran, no? Si Francis Tolentino, dating kaalyado ni Pangulong Duterte. Na ngayon ay nandun na sa kabilang bakod. Ito naman po si Attorney Vic Rodriguez, dati namang kaibigan at campaign manager yata ito ni PBBM, di ba? Si Attorney Vic Rodriguez. Ngayon naman po, nagkabaliktaran na. Si Attorney Vic Rodriguez naman po ay nandito na sa kampo ng mga Duterte. Good choice ni Attorney Vic, mga kabayan. Basta't nasa tama lang. Ayun nga kaya Congressman Marcoleta, no? We are for the right, no? Basta nasa tama lang, approve, mga kabayan, no? Sana tumakbo na no? Nag-announce na rin si dating Pangulong Duterte na tatakbo siya for mayor ng Davao City. So tuloy-tuloy na ito. Kaya Mayor Baste, kasi sabi niya pag tumakbo ang tatay ko sa pagka-mayor ay tatakbo na ako pagka-senador. So yan. Meron na po tayong dalawa dito. No? So si Senator Bato, Senator Bongo, si Attorney Vic Rodriguez at si Mayor Baste Duterte. Yan, May isa pa. Pero artista kasi, mga kabayan, kaya nag-aalangan po akong dito. Kasi di ba? Alam niyo naman ako. Mula pa nung unang pa lang, labas pa lang ng kabilang kampo ng kanilang mga kandidato, no? Kaya na tayo sa mga artista, na yan di ba? Wag na po. Na tayo diyan parang paulit-ulit na lang tayo, di ba? Paulit-ulit na lang tayo diyan sa mga artista. Well, anyway, no. Hindi ko naman kayo pinipigilan na wag iboto yung mga artista, but yung sa akin lang, no. Nakikita naman natin sa mga nakaraang we have so many evidences, no? May evidences marami. Na yung mga artista ay para sa mga artista lamang. Di ba? Para kasing ginagamit lang. Ito nga yung tanong ko itong mga artistang ito, ngayon maraming nagpa-file, mga social media influencers, di ba? Lahat yung mga sikat. Sa pagiging artista dyan, nagsisimula ang mga ganyan. Parang iniidolo na nitong mga hinayutak na ito. Itong mga artistang nananalo. Kaya kung pwede lang, no, sabi nga ang pagsisilbi sa taong bayan ay hindi pagluluto. No? Na pwede mong ulitin kapag nahilaw. Ano masasabi nyo dito, mga kabayan, kay Attorney Vic Rodriguez? Pasado ba sa inyo? At itong si Mayor Baste Duterte, magkasama yatang magfa-file ng Certificate of Candidacy. Yan, mga kabayan. Okay? At ito na nga, mga kabayan, yung video na kung saan inendorso na ni former President Rodrigo Roa Duterte si Congressman Marcoleta. Ayan, yung number 1 sa ating mga balot, Congressman Marcoleta for Senators, mga kabayan. Ito, pakinggan po natin si dating Pangulong Duterte. Walang sound. PDP ba? Or are you supporting him? PDP is my partner. Marcoleta, susuportahan ko yan. Mahusay, mabait, and he has the integrity. Botohan ninyo si Marcoleta. I am
kung hindi man ito kampanya, pero kung nandiyan na yan siya, I'm asking everybody who's listening now, abot ka to Luzon, botohan ninyo si Marcolita kasi mo pa yan. So yan mga kabayan, hindi po tayo nagkamali at congratulations sa lahat po ng naniniwala kay Congressman Marcolita. Alam niyo po mga kabayan, napakasaya po natin ngayon, no? Kasi maging si former President Duterte ay naniniwala, no? Sa kakayahan, no? Sa katalinuhan at sa pagiging matapat, no? Ni Congressman Marcolita. Tayo po dito mga kabayan at malamang, yung ilan po nating mga kasamahan dito sa mundo ng pagbablog, no, ay susuportahan din. Ang hindi lang alam nyo, ang hindi lang susuporta dito kay Congressman Marcolita, yung mga yung alam nyo na, kahit alam na nilang tama, gusto pa rin nilang imali. May mga vloggers na ganun may kilala nga ako, Balbasarado rin di ba? Yung dati halos mo araw-araw mong pinupuri si dating Pangulong Duterte. Pero ngayon, hindi ko alam kung ano nangyayari sa'yo. Ang laki pa naman ng katawan mo. Diba? Pwede kang makipagsunto. Di joke lang mga kabayan. Kung baka kilala nyo, i-comment nyo na. Well, anyway, congratulations, Congressman, future Senator Marcolita. Rodante Marcolita. Number 1 sa baluta mga kabayan At ito na nga, matapos nga pong ito, panoorin natin itong video ito at bigyan natin ng reaction to. Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Matapos inalipusta, hinarang pinigilan magsalita at ang masaklap pa tinanggal pa sa lahat ng komite ng mga buhayang mambabatas sa Kongreso. Good news! Matapos ang panawagan ng taong bayan, ito na ang pinakaantay ng lahat. Sagip Party List Congressman Rodante Marcolita, kumpirmado ng tatakbo bilang senador sa darating na 2025 midterm election. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, ang bumangga giba matapos ang panawagan ng taong bayan na sana'y tumakbo na si Congressman Marcolita bilang senator sa 2025 midterm election ay hindi mismo binigo ng kongresista ang taong bayan. Kinumpirma na mismo ni Sagip Party List Rodante Marcolita na tatakbo na siya bilang senador sa darating na 2025 midterm election. Ayon pa sa marami sa ating mga kababayan, tila na bulagarang nagulantang at di makapaniwala ang Kongreso at Palasyo matapos ang pagdeklara ni Congressman Rodante Marcolita na tatakbo siya bilang senator sa 2025 midterm election. Ayon pa sa So yan mga kabayan, dito po natin makikita kung sino talaga ang malakas sa taong bayan, sino talaga yung pinagkakatiwalaan ng taong bayan. Kasi mga karabin natin, nagpalitan di ba si Tolentino nandun na po sa kanila. Nasa kay PBBM na. Ngayon makikita po natin kung gaano po ka-powerful yung si PBBM in terms of endorsement ng kanyang mga kandidato. Yun po yung gustong i-point out mga kabayan. Kung malakas ba talaga si PBBM sa taong bayan? Kung mananalo itong i-endorse niya ng mga politiko, kung mananalo ang mga ito, diyan natin masasabi na talagang mahal ng taong bayan si President Bongbong Marcos Jr. Pero mga kabayan, pag nanalo naman, itong sila, for example, si Attorney Vic Rodriguez, Congressman Marcolita, pag ito po ang manalo mga kabayan, sampal po ito. Sampal po ito dito sa administrasyong ito. Bakit? Sila po ang nasa administrasyon. Sila po ang nasa administrasyon, sila po ang nasa kapangyarihan, dapat sila po yung mas pinagkakatiwalaan ng taong bayan. So isa rin po itong magiging fact checker, di ba? Itong election ngayon na midterm election mga kabayan, magiging fact checker po ito kung talaga bang ang sambayan ng Pilipino, ito talaga ang totoong survey.
ay nagtitiwala dito kay President Bongbong Marcos Jr. Di ba? Kapag nanalo itong mga ito, wag lang dadayain, ha? Wag lang dadayain. Ibang usapan yun. Teka, bebe. Di ba? Pero pag nanalo naman po itong mga ini-endorso, no? Si Congressman Marcoleta, lalo na si Congressman Marcoleta kasi hindi naman siya hindi siya PDP laban pero in-endorse ni PRRD. Di ba? Pag nanalo po ito, malaking sampal po, at ang sorbing, so ito ang totoong sorbe na sinasabi natin na talagang walang tiwalang taong bayan sa administrasyon ito, di ba? As simple as that, mga kababayan, no? Hindi lang po ito simpleng eleksyon, kundi sorbe din ito. Trust rating, kumbaga, trust and approval ratings ng administrasyon, no? At ng mga Duterte na kung saan tinitira nila hanggang ngayon, di ba? Anong masasabi niyo diyan, mga kababayan? Tama ba yung ating opinion? Tama ba yung ating sinasabi na ito ay magsisilbing fact checker at survey? Ano man po ang inyong opinion, mga kababayan? I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong opinion patungkol dito, right? Maraming salamat po.